Shalom. Shalom, my dear brothers and sisters. Shalom Aleichem. Our Catholic Daily Gospel reading of today is taken from Matthew chapter 11, verse 28 to 30. The Gospel of the Lord according to St. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Glory to you, Lord. At that time, Jesus was going through a field of grain. Come to me, all of you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart. And you will find rest for yourselves, for my yoke is easy and my burden is light. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, napaka-easy lang po ng ebanghelyo natin, pero ito ay very familiar at very sikat dito, famous dito sa atin, sa Pilipinas. This is usually being used para sa mga para sa atin sa mga kapag may mga problema, ito yung palagi nating kino-quote para i-motivate yung kapwa natin, maging yung sarili natin. Though ito po ay may iba pang kahulugan, na ang kahulugan nito ay patungkol sa kautusan ng mga Hudyo, sapagkat ang kautusan ng mga Hudyo ay 10 utos lang ang unang original na ginawa, pero later on ay in-expound hanggang sa umabot daw po ng 613 laws. Kaya kung maalala nyo sa ibang parte ng banal na kasulatan na sinasabi ng Panginoon sa mga Pariseo, pinapahirapan, sabi niya, pinapahirapan ninyo ng gusto mga tao na pasanin ang maraming mga pasanin, pero kahit daliri ay ayaw ninyong tumulong para mapagaan yung pasanin ng mga tao. So it's about the burden of the laws ng mga Hudyo. Pero ganun pa man, kung itong mga talatang ito ay ikiniklaim natin na ma-lessen yung mga burden natin sa buhay, marami din pong mga tao nagpapatotoo na nung inangkin nila ito so that the Lord will lessen their burden, dahil talagang nagkaroon din sila ng kaginawaan. Kaya nga famous ito na kanta yata ito hanapin natin ko, si Rico J. Puno ba o ano, yung kanta na okay. So si Basil Valdez pala ang kumanta, di ba? Kaya very famous ito sa atin. Very memorize natin to, di ba, yung kinanta ni Basil Valdez na life is not it's not at all bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And you said, cast your burden upon me,
Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Yan. Kaya sikat na sikat yung kanta na yan. At saka very comforting kapag mismo ang Panginoon ang nag-aanyaya sa atin na kung hirap na hirap ka na sa buhay mo, you are so burn out ka na bigat ka na, wala ka ng matakbuhan, wala ka ng maasahan, ay why not lumapit tayo sa Panginoon and then ibigay natin yung anumang bigat na ating nararamdaman. Kasi yung kung babasahin natin sa Biblia, mga kapatid, ang sa kultura ng mga Hudyo, kapag mag-araro sila ay 2 baka. Ibig sabihin, pag 2 baka ay mas magaan ang trabaho, hindi mabigat. So the same with us, na sinasabi dito ng Panginoon, take my yoke upon me. Sabi dito, take my yoke upon you and learn from me. So, ibig sabihin, yung guta sa amin, sa term namin sa Bisaya, yung pamatok ng Panginoon nang siyang ilagay natin. Ibig sabihin, sa ating papasan or pagdadala ng mga dalahin natin ay hindi tayo nag-iisa. Kaya nga sabi na pa yung take my yoke upon me, ibig sabihin, kasama natin siya, hindi tayo nag-iisa. Most of the time na nahirapan tayo sa ating buhay kasi most of the time is sinasarili natin. Lalapit lang tayo sa Panginoon kapag wala lahat ng kakayahan natin, ubos na yung kakayahan natin, ubos na yung paraan natin, exhausted na yung mga alam natin na kaya natin gawin. Saka lang tayo lalapit sa Panginoon. Pero ang Panginoon ay nag-aanyaya na lumapit tayo sa Kanya at bigyan niya tayo ng kapahingahan. Sabi niya, kunin natin ang Kanyang pamatok. Ibig sabihin, hindi na tayo nag-iisa na papasan ng pamatok. Hindi na tayo nag-iisa. Kasama na natin ang Panginoon. Most of the time nga, nahihirapan tayo kasi sinasarili natin. Ang tinatawag yung term ko dyan is tinatawag na term na binabraso natin most of the time ang buhay. Yung in our own way, in our own strength. Sabi nga doon sa Zechariah chapter 4 verse 6 na, not by might nor by power but by my spirit saith the Lord of hosts. Yun, ibig sabihin na hindi sa sarili nating lakas. Hindi natin sa sariling lakas natin ang patagumpayan ng ating buhay, ang ating what we call this, mapagtagumpayan natin ang laban ng buhay natin with God's help. Hindi sa sarili lamang natin. Yan, sabi niya, take my yoke. Yun nga mga kapatid, na sa pag-aararo ng mga Hudyo, sa kanila ay dala-dalawang kalabaka yung ginagamit nila. So, ibig sabihin sa ating pagpapasan ng mga bigat sa ating buhay ay hindi na tayo nag-iisa. So mo hindi kita pinapansin kasi alam ko naman na hindi related sa topic yung itatanong mo, di ba? Parang mag-out of topic na yung flow ng usapan. So okay din naman mamaya tatanungin mo ako, sasagutin kita, pero okay lang ba sa'yo na tatanungin din kita, sasagot ka rin? Okay lang ba?
kung papayag ka mamaya na tatanungin mo ako, tatanungin din kita para at least malaman ng mga sumisilip sa video na to or manonood man na sumasagot ka, may kaalaman ka bilang miyembro ng Inc. 1914. Okay lang ba? Mamaya may tanong po kayo, sasagutin kita. Pero make sure na pag tinanong kita, sasagot ka rin patungkol sa pananampalataya mo. So, mga kapatid, sinabi din dun sa 1 Peter chapter 5 verse 7 na yun din yung sinasabi na sumusuporta din sa sinasabi dito ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya kapag nabibigatan tayo. Hindi kung saan parang hirap na tayo, parang ubos na yung paraan natin, saka tayo lalapit sa Panginoon. Exhausted na, saka na tayo lalapit sa Panginoon. Sinasabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi rito, cast all your worries upon Him because He cares for you. So, ibigay natin sa Panginoon yung worries natin, yung mga burdens natin. Sabihin natin na, Lord, hindi ko na kaya tulungan mo ako. May mga ganun mga kapatid. So, very short lang ang ebanghelyo ngayon, pero napaka very powerful na message na kung hirap na hirap ka na sa buhay is do not surrender to the problem, but rather surrender your problem to the Lord. Diba mga kapatid? Minsan parang wala ka nang mabalingan, wala ka nang maaasahan. Kaya meron doon sinasabi sa Psalm 27 mga kapatid, alam niyo ba yun? May sinasabi doon na if even my mother and father forsake me, sabi doon, the Lord will take me in. Kung sa tingin mo na pinabayaan ka na ng mga kaibigan mo, pinabayaan ka na ng mga kamag-anakan mo, ng mga mahal sa buhay mo. But sinasabi ng banal na kasulatan sa Psalm 27, sinasabi niya, even my mother and father, even my father and mother forsake me, the Lord will take me in. Akakalingain ako ng Panginoon. Ang tanong lang is, nagpapakalinga ba tayo sa Kanya? Di ba? Andyan na naman siya naghihintay sa atin. He's just waiting for us. Tayo lang kuminsan yung nagmamatigas. Sabi rito, hanapin natin mga kapatid. Sa verse 10, Psalm 27 verse 10, even if my father and mother forsake me, the Lord will take me in. So, magandang diba? Magandang i-memorize na verse para sa panahon ng problema natin. Lord, pangako mo na kapag iwanan na ako ng mga mahal ko sa buhay, ng mga taong malalapit sa akin, andyan ka para kupkupin ako, andyan ka para kalingain ako. Di ba? And then meron pa doon sa Nahum chapter 1 verse 7. Maganda rin yung memorize kapatid. Sa Nahum chapter 1 verse 7. Sabi rito, maganda rin yung mga kapatid Okay. Sabi rito, napakabuti ni Yahweh, siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan, tinatangkilik niya ang napapaampun sa kanya. So you see, tinatangkilik niya ang napapaampun sa kanya. And then dun sa Psalm 46 verse 1 to the following sa English maganda. So maganda rin siya i-memorize mga kapatid. Sabi dito Psalm 46, actually dito binasa ni Hillsong yung kanta na Still. Sabi niya, God is our refuge and our strength, an ever-present help in distress. You see, God is our refuge and our strength, an ever-present help in distress. So sa panahon ng ating kagipitan, sa panahon ng ating kababagabagan, sa panahon ng ating kalungkutan, sa panahon na wala na tayong masulingan, ay andyan ang Panginoon naghihintay sa atin. He's just waiting for us. Diba? Kaya nga, actually kahit
Most of the time, actually, alam nyo ba na most of the time, nagbe-burden sa atin, nagbe-burden sa sa buhay natin, most of the time is kasalanan. Kapag ang buhay mo ay puno ng kasalanan, is parang everything is ang bigat, mga kapatid. So dapat yung kasalanan, isa rin dapat yan sa ibigay natin sa Panginoon, isuko natin sa Panginoon yung kasalanan na yan. Totoo yan, mga kapatid. Even just na yung mga kasalanan ng mga maliliit na mga bagay na yan, yan yung isang nagpapatong-patong na mga problema dumarating. Pero nag-uumpisa sa maliliit na kasalanan. Kaya nga sinasabi dito sa Isaiah chapter 1 verse 18 na kung yan mang nagpapabigat sa iyo ay dahilan sa kabigatan na naranasan mo is because of your sin, mga kapatid, ay ang banal na kasulatan ay nag-i-invite din dito sa Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi ito sa Isaiah chapter 1 verse 18. Sa Tagalog, sabi na. Ang ganinda rito yung pagkasabi sa Tagalog. Sa ating language, sabi ito. Halikayo at magdiwanagan tayo gaano man karaki ang inyong kasalanan. Hindi handa akong ipatawad ang lahat ng iyan kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalukuyan. Sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. So, isa rin yan sa paanyaya sa atin ng Panginoon na kung we are so much burdened with our sins ay isuko natin sa Panginoon, mga kapatid. Alam nyo, akala nyo simple lang yung kasalanan na yan. Kapag may suko nyo yan, everything will all be cleared. Na magliwanag yung kaisipan mo, magagaan yung kalooban mo. Then, makapag-isip ka na ngayon to make a decision, to make an action. Kasi kung puno ng kasalanan yung puso mo, ang bigat sa kalooban, parang ang hirap mag-isip, mga kapatid. I am saying that in my own experience. Kasi yan yung totoo na kapag ang buhay natin, ang puso natin ay puno ng kasalanan, parang everything is crumpled, everything is mabigat. So isa rin yan sa pinaanyaya sa atin ng Panginoon. Not only our burdens, but most of the time, our burdens is dahilan din sa ating mga pagkukulang, mga pagkakasala na gawa. Kaya lalong nagiging mabigat ang ating nararamdaman. Kaya itong si Isaiah 1:18, halikayo at magliwanagan tayo. So, diba, nag-aanyaya ang Panginoon, halikayo. Doon sa Matthew 11, nagsasabi ni, come to me. Nag-i-invite si Lord sa atin palagi. Nag-i-invite siya, hindi niya i-intrude yung buhay natin. Naghihintay siya sa atin. Nag-aanyaya sa atin, pero hindi niya tayo pakialaman unless na we will allow Him. Iyon yung tinatawag na hindi papakikialaman ng Panginoon ang ibinigay niya sa atin na yung freedom, yung kalayaan natin to choose. Hindi niya yan pakikialaman. Kaya nga kung nabasa niyo na sa Bible, kung nakapalabasa niyo na yung Revelation chapter 3 verse 20, kaya nga sinasabi na pa yun, halikayo eh. Kung pinapakialaman ng Panginoon yung will natin, there is no need to say halikayo. Diba? Basta niya na lang i-intrude yung buhay natin. The Lord is just waiting for us. He is a prayer away. Hindi siya malayo. Kaya hindi tama yung sinasabi na from a distance na kanta. He is just a prayer away. Sabi dito sa Revelation chapter 3 verse 20, mga kapatid, hindi invade ng Panginoon yung freedom natin. Kaya nga dito sa Revelation chapter 3 verse 20, memorize ito ng karamihan. Sabi dito, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will enter his house and dine with him and he with me. So, He is knocking at our door. Kasi kung ang Diyos ay hindi niya na-respeto ang ating freedom, there is no need to knock at our door. Di ba? At ang door daw na ito ay may mga illustration nga na
ang door daw ng ating puso, ang door ng ating puso, mga kapatid, ay ang doorknob, deadlock ito. Ang doorknob is nasa loob, wala sa labas. Na ang ibig sabihin, tayo lang ay may karapatan na siyang magbukas sa kumakatok sa labas. So sinasabi dito sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will enter his house and dine with him and he with me. So saka lang papasok ang Panginoon kung pabubuksan natin siya. Then, maybe, ibig sabihin na matagal na pala siyang kumakatok sa atin. Hindi lang natin pinagbubuksan, hindi natin siya pinapansin. So, very consistent, di ba? Ibig sabihin, hindi talaga ni-invade ni Lord yung freedom natin, yung free will na ibinigay niya sa atin. He is just waiting for us to call unto Him. Sabi pa doon sa Jeremiah, di ba? Pareho puro invitation. Ito sa Jeremiah chapter 33, verse 3. Buksan yung mga sa Bible. Maganda rin ito memorize, mga kapatid. Ito daw sabi ng iba, ito daw yung emergency number ni Lord. Invitation pa rin. Sa Jeremiah 33 verse 3, sabi niya, Call to me, and I will answer you. I will tell you things great beyond reach of your knowledge. Call to me, and I will answer you. I will tell you to you things great beyond reach of your knowledge. Ibig sabihin, naghihintay ang Panginoon na tawagin natin siya. Naghihintay ng Panginoon na bubuksan natin siya. Naghihintay ang Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Di ba sabi niya, lumapit kayo sa akin. Hinintay niya tayong lumapit sa Kanya. Hinintay niya tayong tumawag sa Kanya. Hinintay niya tayong pagbubuksan natin siya. So you see, hindi niya tayo pakikialaman, hindi niya tayo pipilitin. He is respecting our freedom. 'Di ba? Hindi natin pwede sabihin kung alam ni Lord, kung si Lord is Diyos na all-knowing, omniscient, bakit hindi niya ba nakikita? Ito yung kalimitan na tanong, 'di ba? Hindi niya ba nakikita na hirap na ako sa buhay? The Lord knew everything. But He is waiting for us. Kaya nga mayroong isang sabi ng nag-uusap yung isang barbero at isa yung nagpapagupit, nag-uusap sila. Alam mo, hindi na talaga ako naniniwala sa Diyos. Bakit? Sabi niya, kung totoong may Diyos, bakit ang gulo-gulo na sanlibutan? Sabi ng barbero. So, sumagot ngayon yung nagpapagupit. Ako rin, hindi rin ako naniniwala sa barbero. Sabi nung nagpapagupit. Sabi niya, bakit? Andito ako, ginugupitan kita. Bakit? Kung totoong may barbero, bakit ang dami mga tao magugulo ang buhok, maraming mahahaba ang buhok? Di ba? So doon na-realize ng barbero, nga no, dami naman kaming barbero. Bakit marami pa rin mga tao na mahahaba ang buhok? Magugulo ang buhok. Hindi maganda ang buhok. Andito naman kami mga barbero. Ang dami naman naming mga barbero. Bakit maraming mga tao na mahahaba ang buhok? Ano ang keyword? Hindi sila lumalapit sa barbero. The same with us. Ang pangailangan natin ay hindi makapagpapakilos sa kamay ng Diyos. Ang pangailangan natin ay ang makapagpapakilos lamang ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Di ba? Have we remembered yung Syrophoenician woman na dinudugo for 12 years? Di ba? Napagaling siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, sa paglapit niya sa Panginoon, sa paghipo niya sa laylayan ng Panginoon. Hindi niya hinintay na, Lord, dito lang ako, Lord. All-knowing ka, you know everything. Di ba? Sinabi ni
ni San Pedro sa kanya sa John chapter 21 verses 15 to 19, yung conversation nila nung sinasabi ni Saint Peter. Sabi niya, it's that sinasabi ni Saint Peter, di ba, na noong 3 beses ang tinanong ng Panginoon kung mahal niya ba ako, ano sinabi ni San Pedro? Sabi niya, Lord, you know everything. You know that I love you. Nagtanggi ba ang Panginoon? Hindi niya tinangki kasi yes, He is. He knew everything. Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Alam ng Panginoon, di ba? Hindi sinabi ng babaeng di durugo for 12 years, Lord, andito lang ako sa side, lapitan mo ako. Di ba? Eh, Lord, kundi nag-exert ng effort yung babae. Lumapit siya sa Panginoon, nakipagsiksikan siya. Though bawal yun sa mga Hudyo. Yung babae na nagkakaroon ng nag-excrete ng dugo, bawal yun sa kanila makipagsalamuha sa publiko kasi kinoconsider sila ng mga marurumi. Di ba? Hindi siya sumigaw sa side na, Lord, dito ako, lapit ka sa akin. Alam mo naman, I have needs. Di ba? Siya yung lumapit. Siya yung nagpakababa. Tayo rin hinihintay tayo ng Panginoon. Di ba? Nakita niyo na yung mga verses na itinatag ko sa inyo. Jeremiah 33 verse 3, 1 Peter chapter 5 verse 7, and then yung sinasabi na Revelation chapter 3 verse 20 ay hinihintay lang pala talaga na tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. So ito yung sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, mga kapatid. Sabi niya, hali kayong lahat na mga nabibigatan at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok sapagkat maginhawang dali ng aking pamatok at kayo'y makasusumpong ng kaginhawaan sa inyong mga kaluluwa. May isa pang Tagalog maliban doon sa kanta ni Basil Valdez na Come to me. May, di ba yung kanta ni Basil Valdez yan? Lift up your hands to God. Yun ang magandang kantahin during time na parang sa tingin mo is burdened ka na ng mga problema. Isa pa sa kanta na katulad niyan din is na magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangangabigatang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. Yan. So, the Lord is inviting us. Sabi nga sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength and a very present help in trouble. And the Lord also said in Jeremiah 33 verse 3, Call unto me and I will answer you great things, great and mighty things. At kung burdened ka man sa sarili mo na it seems you are burdened because of your sins, the Lord also is inviting us in Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi niya, hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang iyong kasalanan ay kaya kong paputiin na parang niebe. Gaano man kapula ang iyong kasalanan ay parang paputiin niya tayo na parang snow, niebe, na tila baga walang stain ng kasalanan. And after that na ma-i-cast natin or maibigay natin, maisuko natin sa Panginoon yung mga kasalanan natin. Try nyo mga kapatid. Gagaan ang lahat. Gagaan yung kalooban mo. Makapag-isip ka, gawa ka ng plano sa buhay mo kapag maalis mo yung burden sa sarili mo. It seems na parang you are so burned out, mga kapatid. Why not go to confession? Subukan nyo. Pumunta kayo sa confession. Yun lang pala yung nagpapabigat sa iyo yung kasalanan na yan. Akala mo
grabing bigat na ng buhay mo, try to confess, go to confession. Di ba? Yung sinasabi sa Isaiah chapter 1 verse 18 at saka 1 John 1:9. And then, sa atin sa Catholic Church, mayroon tinatawag na Sacrament of Reconciliation. Try nyo. Kapag totoong isinuko nyo talaga sa Panginoon yung kasalanan nyo through the priest, di ba? Sa pagdating sa absolution, through the ministry of the church, I absolve you with all your sins in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Wow. After that, try mo kung ano pakiramdam. Huwag kayong matakot. Ang sinasabi dito sa lastly, yung related dyan, kasi yun yung isa sa mga reason that we are so much burdened. Akala natin, grabe na yung problema natin. Ang lalo pala nagpapabigat yan, mga kapatid, kasalanan. Yung problema na yan, magagawan mo ng paraan kapag gagaan na yung kalooban mo. Sabi dito, sa John chapter 20, verse 21 to 22. Ito yung appearance ng Panginoon sa mga lagad. Sabi niya, Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I sent you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins," sabi niya mga kapatid, "whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." So that is why we have the sacrament of reconciliation. This authority given to the Lord, given by the Lord to the disciples, is na-possess or na-acquire din ito ng ating mga kaparihan, ng ating mga obispo, because they are the successors of the apostles. Tayo yung, ang simbahan natin may tinatawag na unbroken connection, may unbroken link, may connection tayo sa mga apostol. So therefore, this authority is possessed by our church leaders, by our priests and bishops and our popes. And our Pope, yan, John 20 verses 21 to 22, mga kapatid. So, after your confession, yun lang pala yan, gagaan yung kalooban mo, mga kapatid. Parang yung, para kang, yung sa tingin mo yung pasan mong daigdig na sinasabi. After the confession, kung totoong isinuko mo yung kasalanan mo through the priest, mga kapatid, para kang pasan mo ang daigdig. Pagkatapos doon ay ang gaan ng pakiramdam mo. So try nyo, mga kapatid. Baka hindi naman talaga problema yung primary burden sa sarili mo. It is because of sin. And that because of that sin, ang dami-dami na pumapasok na pumapasok na problema. Ako karanasan ko yan kasi kuminsan mag-away kami ng asawa ko. Parang ang bigat na kagad, ang konti-konting bagay lang, ang bigat na kagad. Kasi hirap mo na mag-pray, ang hirap mo na mag-isip, kasi nakapokus na yung isip mo dun sa gigil mo, sa galit mo. So, simple lang pala kung bakit tayo nabibigatan. Hindi naman talaga dahilan sa problema. Kapag isuko natin yung mga kasalanan natin sa Panginoon, pagagaanin ni Lord ang kalooban natin, yung problema na kinakaharap natin, yes, andyan pa yan. Hindi naman mawala kagyat. Pero makapag-isip ka na, makapaggawa ka na ng action. And then, kung totoong isinuko mo yan sa Panginoon, tutulungan ka na Panginoon, He will find you a way out. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ang sabi dito mga kapatid, ito dito sa Tagalog, kung may mga English na sumusunod, read your Bible in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. So you see, after you will confess your sin, gagaan yung kalooban mo, magki-clear yung mind mo, makapag-isip ka, yes, andyan yung problema mo, magagawan mo ng paraan, magagawan mo ng solusyon. Tutulungan ka ng Panginoon.
kung totoong isinuko mo sa Kanya. Yes, magkukumpisal tayo sa pari, pero ang pari, let us remember, they are the representative of Christ. Sila yung binigyan ng authority, yung sinasabi doon sa John 20:21-22. At the same time, sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 5. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Sabi nito, ako'y sugo. Saint Paul is talking to here. Kaya't ako'y sugo ni Kristo parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Sa pamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Through me, be reconciled to God. So we are reconciling to God through our priest, mga kapatid. Representative sila ng Diyos. So, huwag dapat tayong matakot na magkumpisal. Saka, kahit gaano kabigat yung kasalanan mo, ikumpisal mo. May tinatawag na seal of secrecy. Bawal sa kanila ilabas yung kumpisal mo. Kasi sa bigat ng kasalanan, kapag ilabas niya is, matinatawag na ma-excommunicate. Ma-excommunicate sila. So, do not be afraid to confess your sins to the priest. They are the representative of Christ. They have the authority of Christ given to them by the Lord, John 20:21-22. And then dito nga sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, ako'y sugo ni Kristo na parang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo, makipagkasundo kayo sa Diyos sa pamagitan ko. Diba? So those are biblical na nagsusuporta sa pagkukumbisal. I'd like to recognize Brother Bo Bijigakrama. Ayan. Dumaan siya. Hindi ko lang alam kung andyan pa. Brother Bo. Okay. Katuwa naman. Si Brother Bo is Bijigakrama is isa siyang international, alam niyo ba na siya ay isa siyang international Presbyterian ministers converted back to the Catholic Church. So, yan, dumaan siya sa atin. Dumaan siya sa broadcast na to. Thank you, Brother Bo Bijigakrama. A former international Presbyterian minister, pastor, assigned sa South Korea, who converted back to the Catholic Church. So, kasama niya ang kanyang wife na isa ring pastora. So, yan mga kapatid. Kumpisal tayo. Ako dati, natural. Hindi rin ako, kasi dati rin akong baptist, mga kapatid. So, hirap nung nagbalik ako sa Catholic Church. Mahirap sa part ng mga nagbabalik sa Catholic Church, yung dati ka lang nakapunta ka sa ibang sekta. Ang hirap. So, mga kapatid, yun yung sinasabi ko na the burden na akala natin pasan natin yung buong daigdig. Akala natin sobrang bigat na yung mga pinapasan natin. Ang isa lang palang pinaka-primary cause or reason na bigat na tayo sa kalooban natin, na parang ang hirap na natin kumilos, di ba? That is why ang iba na hindi na nila kinakaya yung burden na sa kanila is because kaya nga sila nagpapakamatay, kasi hindi pala dahilan talaga dun sa problema, because of the sins na taglay-taglay nila. So mga kapatid, that is why the Lord is inviting us sa Ebanghelyo ngayon. Sinasabi niya, come to me all of you who are heavily laden, take my yoke upon me, for my yoke is easy and my burden is light. So shalom, that is by now. May God bless us all and keep us safe and sound today and always. In Jesus' name, amen. May God bless us all.